Ano yung pwedeng gawin? Punta, diretso laba kayo minsan. Ako pa naglalaba. Yun na lang yung ginagawa kong pang-exercise ko eh. Yung laban, no? Papawisan ka din dun eh. Pandemic, ganun na inisip ko eh. Okay na to. Ano, exercise. Grabe, i-exercise sa akin. Winashing machine mo na pupusin mo pa, no? Para lang Ating. maano yung mga kamay mo. Pag madami, papawisan ka talaga. Exercise na to eh. Yung ano ko. Kaya na pala papawis Medyo mo. maganda-ganda yung gising ko ng umaga. Medyo maaga yung natulog ko. Kunyari, nakatulog ako alas 10 ko. Maganda din yung ano, paaraw. Hindi, lagi naman ako naaarawan pag pumapasok. Hindi sa mga bata. Ay, hindi sa mga bata ko, hindi na nga nalalabas yun ng ganito oras. Kahit mga ano lang, 20 to 30 minutes lang. Between ano, 6 to 7, maganda pa yung araw. Hindi pa masaya sa balat. Wala na yung pilay niya. Di ba yung dating nakilaya? Wala na. Tagal. Sa tuhod ba niya yan? Sa katawan? Tama niya lang. Ano lang yan. Kailangan kasi mag-stretching pag uwi para mawala yung magasap. Full down. Ako palagi ang nag-stretching pag kinapos ako sa oras, tapos hindi gagawin na ako. Kunyari mag-atid ako na ako. Ang sakit ng muscle ko. Hindi sa legs. Pag wala ng ano, stretching. Pero pag nag-stretching ako, parang hindi ako nag-exercise niya. Ano ako? Ingat, ingat. Pagpapawag ko naman. Wednesday, sama ka. Hindi ko rasa. Sabihan mo ko ng ano, Tuesday. Bukas. O, ng gabi. Hindi ko kung condition yung katawan. Yung Tuesday mo alas 7, no? Dito eh. No? Ano, alas 6, 6 to 8. Dito. Saka umaga. Yung alas 7 umaga. Dalawa yun yung umaga tsaka gabi. Bukas. Hindi, parang next week na hindi naman ako makakapaglaro na ito. Wala, nagkakalaro mo lang. Nakasalamin baka mga ano. Nakasalamin siya sana kung ano. Tama nga. Wala, di naman magalaw eh. Walking lang naman. Hindi pang basketball yung salamin niya. Kaya nga eh. Diba kasi nakagagay. Meron din ganyan na ano, salamin na panlaro. Tapos naka ano dito. May tali. Oo, may tali, may tali. Dalawang sundot. How that? Kaya Ami Perez ko yata napanood yun. Kaya kung gusto mo matulog ng maaga yung mga anak mo, kailangan mo rin matulog ng maaga. Hindi matutulog yan kung di ka tulog. Pagising eh. No? Sabi kung gusto mong patulogin yan, pero ayaw mo matulog sa gabi. Malabo yan. Ano? Thank you. Pero maganda yung ano talaga, madilim. Ako gusto ko nga patay ilaw. Ganda. Kaso minsan, naka-experience ako na ano, mga puta. Minaligdo kami ng anak ko dati. Talaga? Ano pala, doon pa kami nakatira sa bahay talaga nung
asawa ko. Kaya sa third floor kami. Third floor. Ang kwento nila sa akin, ito daw talagang capri daw doon. Meron? Nila, oo, sabi nila. Hindi ko naniniwala. Ay, di ba, nanganak ko. 1 year old na yung anak ko. Eh, yung asawa ko wala, di dalawa lang kami. Yung anak ko. Anak mo na yung panganay? Oo. Panganay? Kami lang doon sa third floor. Sa third floor. Tapos yung pinatulog ko siya sa dibdib ko, tulog sa dibdib ko. Pinatay ko yung ilaw, natulog kami, patay yung ilaw. Nagtataka ako, ngut-ngut ako ng ngut-ngut. Kapikit ako, ngut-ngut na parang pumipiglas. Hindi, ako naman, tulog ako na ramdam ko yung hanawakan kong ganito. Ang laki, ganyan yung kapil ko. Tapos puro balahibo. Sa likod? Sa likod ng anak ko, nakaganon doon, kalso doon sa likod ng anak. Kaya pala yung anak ko, gumaganon. Nung natutulog kami, pumipigla siya. Parang dinadaganan niya Mabigat yun, mabigat yun. Talagang nakapitang ko. Hindi, natikwas ako kapag talon. Yung anak ko nga, nalagdag doon sa gilid ng kami. Talaga? Nagulat ako, sabay takbo ko doon sa ilaw. Buksan ko yung ilaw kagad, sabi ko, ang ilaw. Ay, bukas mo nahila, wala? Bumaba agad ako, tinawag ko yung nanay ni asawa ko. Sabi ko, may talaga dyan sa taas, no? Sabi ko, sabi niya, oo, sabi niya gano'n, bakit? Sabi niya, nagparamdam sa akin, naku, sabi niya gano'n, meron pa yan, may sundalo pa dyan, malaking tao, sabi niya. Kang di ka naman hindi ka mapapanatag pag ganun, dapat tumipas sa kanan. Wala. Yung bahay na yun, nung panahon pa daw ng may puno daw. Malaki. Oo, pinutol daw. Kadalasan yun sa ganun. Minsan nasa kubeta pa daw yun. O kaya minsan magugulat ka na lang, maguhulog ka sa bigla ka pala dinaan. Ilang nung napila yung kamay ko, pababa ko lang sa hagdanan, nahulog ako. Parang dumaan sa likod ko. Tinulak ka? Oo, ayun nga, sinabi, tinulak ka niya, Vic, sabi nilang gano'n. Buti na lang, nakakapit ako, hawak ko pa yung anak ko, ha. Delikado, no? Third floor. Baka yung bata. Bata. Mahilig siguro sila sa bata. Nung nagkaanak ako yun, Open pa kasi ng bata. yun ang hindi ko makalimutan, nahawakan ko yung dito niya. Kamay, tsaka yung may tumulak sa akin sa hagdanan. Ang masama, nagbitbit ko pa yung anak ko yun. Hindi kami nahulog yun sa second floor. Tuloy-tuloy. Kaya lumipat yan. Ilang kaya bago lumipat? Ilang buwan? Kasi matagal na ako doon eh. Tapos yung anak ko, doon na nag-isang taon. Doon. Pero nasa 3 years na kami yung asawa ko. Tapos nag-isang taon na yung anak ko. Bago kami umalis yun pagkatapos ng isang taon. Totoo yun. Mayroon kumilos talaga. At di naman dahilan, totoo talaga yun eh. Hindi ka pwedeng umiga. Kaya pagka... Anong mo doon? Lagi ka na sa labas? Oo, hindi ako lagi kong bumababa para makita ng tapos kung kung naguhugas ng plato. Mahirap. Ang magandang umuha ka ng sarili. Minsan gusto mong malinis yung lugar. Kasi madami na nakatira. Diba? Sino mga kasama niyo doon? Mga kapatid niya, 2 kapatid niya. Isang pamangkin niya lalaki, isang lalaki. Ay, hirap, madami sa bahay. Okay lang madami kayo. Anak din, tapos yung bayaw namin na lalaki. Okay lang madami kayo, basta, kunyari kayo mag-asawa, tsaka mga anak niyo. Pero may ibang pamilya, hirap. Magulo. Sobrang gulo. Ingay nga. So matulog. Kunyari, gusto mo manood. Diba, manonood ka, nasa third floor ka, manonood ka ng gusto mo medyo malakas yung Huwag mo nakasan, natutulog na sila doon sa baba. Ano yan? Gusto ko lang mapiling sense. Hindi na makaan. Pero pag sila yung, di ba na kami natutulog sa taas, sila yung dumadagundong sa baba, okay lang. Di ba? Ikaw kasi mag-a-adjust talaga dun. Pag nakikitira ka lang. Maganda bumukod talaga. Medyo matapok na din yun. May... Kung hindi namatay yung ginagawang lalaki yun, okay yun. Okay, may sama. Oo, kaya na araw-araw araw-araw kang paiinumin, na-addict sa sa alak. Ano ka namatay? Liver cirrhosis.
Alak din pala. Alak. Pero kung hindi nag-pandemic, hindi mamamatay yung kasi ano siya eh. Kumbaga, immune siya sa Red Horse eh. Eh walang mabilan ng Red Horse nung pandemic. Talaga? Kasi brand niya talaga Red Horse eh. Talaga. Napasan. O parang feeling ko baka nadali siya sa paracetamol kasi lagi siyang uminom na alaksan, masakit daw lagi gilid niya eh. Hindi naman maganda yun na palagi kami inom. Oo, ginawa niyang ano eh. Vitamins yun eh. Pag matutulog, Isang player dito na ganun din, katulad sa'yo dati. Madalas pa sa labas. Kaysa doon sa bahay nila kasi nakatira sa atin. Ako din dati yung nakatira doon sa... Nakatatlong beses na kasi akong bago ako nagkasama, naka-experience na ako ng ganyan. Malangan. Mahirap. Try ko na. Lagi ako talaga. Siyempre, minsan nag-aaway-aaway yung sila mga magkakapatid. Hindi ka lang pwede makikilan. Diba? Kaya pag kayo naman mag-away, makikilan yung nanay. Makikialam talaga. Hindi na kayo makaari. Kahit nasabi yung mali yung anak nila, wala, ikaw ang mali eh. Nandun ka sa kanila eh. Hindi ka mapagtanggol sa sarili mo. Sa mata ng tao na kasama nyo doon, ikaw ang mali kahit ikaw yung tao. Lagi ako nasa ano lang. Nasa court lang ako madalas. Uwi na lang ako pag ano. Pag malapit na mo lang. Ba't hindi mo pauwiin yung si Ricky? Ginaganon ako ng tatay. Siyempre nabuboring yan dito, yung stock niya dito. Ginaganon ako ng tatay niya, kampi sa akin eh. Siguro na alam din ng tatay. Siyempre pag lalaki, alam nila yan eh, pagka ganun. Oo, alam nila. Tapos nakakainom mo po, magmumulto ang pakainin. Ayaw ko paalisin doon. Tapos siya nandun sa baba. Kaya ako nasa baba, siya naman. Kung saan siya nagpunta. Nakakailang siyempre, diba? Hindi mo naman pamilya yun eh. Pamilya na asawa mo eh. Hindi ka pa pwedeng kumuha ng pagkain pagka gusto mo kumain na kumain. Kanila yun eh. Butuin nila yun. Yung asawa ko nun, ang tagal umirit sa akin nun. Nung nag-pandemic kami bumukod eh. Kasi ang dami ko na nababasa kasi ano eh. Puro pagbubukod yun po, nag-feed sa Facebook ko eh. Tapos, dinurge ko na. May mga ganyan din akong kasama. Ganyan din yung reklamo. Yung pagkasama sa Ako naman bahay kasi namin, ng magulang ko. Tapos yung asawa ko nasisita. Pag wala ako, sinisita siya. Okay naman siguro kung yung babae yung dadalhin mo dun sa bahay ninyo. Dapat kasi lalaki ka eh, diba? Pwedeng ganun. Kasi kung ikaw yung makikita sa babae yung pupunta, ikaw ang makikitira dun sa babae, yun ang nakakailang sa lalaki, no? Hindi, na ano din ako eh, kasi nasisita asawa ko pag wala ako. Saka Ayun naman, pag dinala mo naman yung asawa mo sa bahay nyo, doon mo pinatira. Hindi, pag wala ka kasi, sisita pati yung mga anak. Talaga, sabi ko, hindi lang, marinig ko lang. Sabi ko, siyempre magagalit ako. Pag nandun naman nakawala. Kaya nung pandemic, nag-decide na akong ano. Nagsasapot din ng magulang ko at matanda na. Yung mga pamilya. Oo, lalaki na lang ano. Ang masama pa na, yung mga bayarin, magulang ko pa kumakain. Talaga? Hindi siya nag-aambag? Nagkakambag. Talaga? Nagpapatanga yung nanay mo. Nagsawa na ako kakapag-alit sa nanay ko. Sabi ko, yung isa, nagbabuy and sell ng mga motor. Yung isa, driver ng kotse, nag-grab. Tapos, nagdala ng ano. Ang problema,
pag kumikita sila, hindi mo lang makapag-abot sa magulang. Doon sila nakatira, di ba? Oo, doon sila nakatira. Kahit hindi na nila abutan yung magulang eh. Bayaran nila sa yung isa na stroke eh. Diba? Na-enjoy sana ng tatay ko na stroke yung pera niya. Doon na pupunta sa kanila eh. Sabi. Tapos sila, yung natatago nila, ayun yung pinangaano nila. Enjoy nila ng pang sa kanila lang. Talaga. Next.